1:29, Radyo Franciscano. Magandang umaga, Pilipinas. Samahan niyo kaming maghatid ng balitang detalyado at totoo. Ako po si Reino Balmores. At ako naman si Aliana Camba. Mula sa Bulwagang Pambalitaan Himpilan at Sandigan ng Bayan. 1:29, Radyo Franciscano. Matapos ng 3 linggong magkakasunod na taas presyo ng mga produktong petrolyo sa pagpasok ng bagong taon, ay magkakasabay naman na nagkatupad ang mga kumpanya ng langis ng kakapiranggot na bawas presyo sa kanilang produkto. Kaninang alas 6 ng umaga, nang ipinatupad nila ang 80 sentimo na bawas sa kada litro ng gasolina, habang mayroong 20 sentimo na bawas naman sa kada litro ng diesel at ang kerosene ay mayroong 50 sentimo na bawas sa kada litro. Umabot na sa 30 katao ang nasawi sa naganap na stampede sa Kumbh Mela Festival sa India. Hindi naman bababa sa 60 kataong iba pa ang nasugatan sa insidente. Narito si Aliana Camba para sa iba pang impormasyon. Itinanggi ni Noemi Deng asawa ng pinaniniwalaang Chinese sleeper agent na si Deng Yuangin na ang kanyang mister ay isang spy. Ayon kay Noemi, ang kanyang mister ay 10 taon lang naninirahan sa Pilipinas at nagtatrabaho para sa isang self-driving car technology sa pamamagitan ng pag-service sa mga kalsada. Naninindigan din si Noemi na ang kanyang mister ay walang link o kaugnayan sa anumang espionage activities. Pinangangambahan din ito ang magiging impact ng mga naturang aligasyon sa kanilang pamilya, lalo na sa kanilang anak. Para sa ating ulat ng panahon, kaagapay Adolphus Abad, ibahagi mo. Magandang umaga. Ako si Adolfo Sabat na nagdadala sa inyo ng pinakabagong balita sa panahon. Sa Metro Manila, magiging maaraw ang araw na ito na may mga kalat-kalat na ulap. Ang temperatura ay maaaring umabot hanggang 26 to 29 degrees Celsius na magiging medyo mainit at malamig-mig. Magkakaroon ng isang pangyayari sa panahon bukas na may malakas na pagulan na may matutulot ng localized na pagbaha sa mga mabababang lugar. Pinapayuhan naman ang mga publiko na manatiling alerto sa mabiglaang pagulan. Ang mga mahalagang gamit ay dapat itago at ang mga emergency kit ay dapat ipunin. Kung may mga plano ka mag-travel, dapat i-remove remove upang maiwasan ang mga daan na apektado ng pagbaha para sa inyong kaligtasan. Ang positibong aspeto ay ang maliwanag at mas malamig na kondisyon na susunod pagkatapos ng ulan na ito, na may pagbuti na magsisimula pagkatapos ng ulan. Ang panahon ay magiging isang sariwang simoy na papalitan ng malalambot na hangin ang magulong kondisyon. Maghintay para sa mga karagdagang mga update. Ngunit tandaan na manatili ligtas at maging handa. Ba't nagbabalita? Adolphus Abad. 1:29, Radyo Franciscano. Hindi ba kumpleto ang umaga mo nang walang chismis? Kailangan mo ba ng pampainit sa iyong umaga? Pampagising at pampagana? Hay nako, wag nang magpatumpik-tumpik pa. Narito na ang ating mga mamamahayag na sina City Baguan at Aliana Camba. At ito ang Maki City Minute para sa Balitang Showbiz. Hello mga ka-city! Alam niyo ba ang bagong chismis ng bayan? Ito na nga! Sina Dingdong Dantes at Marian Rivera ay magdidiriwang na daw ng kanilang 10-year wedding anniversary ngayong 30 ng Enero! Grabe diba? Akalain niyo, 10 taon na silang ikinasal. Napakabilis ng panahon! O, La City, nag-renew daw sila ng kanilang vows sa Quezon City. It was really more of a prayer. Binalikan namin yung simbahan kung saan kami ikinasal 10 years ago, December 30. Sir Dante said in an interview with Boy Abunda. The actor went on. Tapos syempre, ang highlight doon ay kasama namin yung 2 kids. Napaka-romantic naman nila, grabe! Nakakatuwa naman na isang dekada na silang kasal. Sukdulan pa rin ang kanilang pagmamahal. Wishing them a lifetime of togetherness. Itong ating pinakahuling balita naman ay nakakalungkot.
bago pumasok ang 2025 ay napunan muli sa ikatlong pagkakataon ang actress, TV host at content creator na si Alex Gonzaga. Kinumpirma ng kanyang asawang si Mikey Morada ang malungkot na balita sa interview sa kanya ni Tony Gonzaga na napapanood sa YouTube channel niyang Tony Talks. Ayon kay Mikey, nakaranas muli ng miscarriage si Alex noong December 2024. Ito'y matapos nang mapuna ng actress ng 2 beses mula nang ikasal sila noong 2020. Nung nalaman namin na pregnant kami for the 3rd time, nagpa-check up kami kaagad sa OB and okay naman. Tapos nag-decide kami na mag-iingat lang talaga siya and the 2nd week, okay pa yung ultrasound. Pagbabahagi ni Mikey. Sabi ng mister ni Alex, hindi umabot ng 1 buwan ang pagbubuntis ng asawa. Hanggang dun sa pangatlong linggo, sabi sa amin ng doktor, "Nako, wala na namang laman, blighted ovum uli." Base sa isang health website, ang blighted ovum ay ang pagdevelop ng fertilized egg sa uterus, pero hindi natuloy sa embryo. Sabi pa ni Mikey tungkol sa kanilang 3rd miscarriage, at the end of the day, kahit anong mangyayari, biyayaan mo tayo o hindi, kahit tayong dalawang magkasama lang, okay lang. Every experience makes our relationship stronger. Kung iisipin ko noong 2019, para lang kami nagbabahay-bahayan, but now we've been through so much together. Dagdag pa ni Mikey Morada. Sana talaga makarecover na sila sa pinagdadaanan nila, no? Oo nga, Aliana, malalagpasin din nila Mrs. Alex at Sir Mikey ang pagsubok na yan. Salamat mga kaibigan. Muling magbabalik ang estasyong ito matapos ang isang maikling patalastas. Sabi nila, your friends are your family. At habang tumatagal, mas lalong lumalabas ang pagkapamilya ninyo. I guess, lahat ng magkakabarkada ay may version. May kuya, may nanay, may ate, o may tita. Alam niyo, ang daming nagbabago sa buhay. Pero the best friendships are still the ones na time-tested. Kaya lagi mong babalik-balikan. Kahit kailan pang changes ang dumating, kakapit ka pa rin talaga sa mga masarap kasama. Sarap na 100% na maaasahan. Parang family, parang best friends. Para Jollibee ang burger! no minimum order sa Lagan app dahil ang Jolly Favorites mo ay kapresyo lang ng dine-in at fixed 49 pesos lang ang delivery fee. Ang Jollibee must afford delivery. Download the Jollibee app or visit jollibeedelivery.com now. At kayo'y patuloy na nakikinig sa Ulo 29 Radyo Franciscano. Para naman sa Balitang Esports, kaagapan, Rainier Batores, ibahagi mo. Natalo ng Northport Batangang Pier na mayroong 113 points na puntos ang Magnolia Hotshots na mayroong 110 para maging unang koponan na makakapasok sa semifinals ng PBA 49th Season Commissioner's Cup sa Ninoy Aquino Stadium. May posible pa sanang may panalo ng Magnolia, ngunit nabitong may pasok ni Paul Lee ang 4-point shoot attempt nito. Ang una sa panalo ng North Point si Kadim Jack na mayroong 30 points, 10 rebounds, 5 steals at 3 blocks. Habang mayroong 25 points si Arvin Tolentino at 15 points naman ang naitala ni William Navarro. Ang Northport's assistant coach na si Renzi Bajal ay kinatuwa naman ang naging pagsusumungkat ng mga second group nila na sina Arvin Tolentino, Josh Munzon at Kadim Jack. Naniniwala Philippine Olympic Committee POC na makakapasok sa semifinal round ng mixed doubles curling ang pambato ng Pilipinas na sina Kathleen Sumiblio, Duberstein at Mark Angelo Cristel sa napapatuloy na 2025 Asian Winter Games sa Harbin, China. Matapos nila talunin ang Kazakhstan 11-2 nitong Huwebes, Pebrero 6, ay pasok na sila sa semi-qualifiers. Makakaharap ng Pilipinas ang curling team na ula sa Chinese Taipei ngayong araw ng Biyernes, Pebrero 7. Nasa pangalawang pwesto ng Pilipinas sa Group B, 4-1 at ang China naman ay nasa unang pwesto na mayroong 5-0 sa win-loss score.
Ang South Korea ay nasa pangatlo naman na mayroong 3-2 sa win-loss card na pasok din sa playoffs. Bago kasi ang panalo ng Pilipinas laban sa Kazakhstan ay tinalo nila Duberstan at Prister ang Korea at Kyrgyzstan, ganun din ang Qatar, ngunit natalo sila ng China. Mula Sa Bulwagang Pambalitaan Pilipinas, at Sandigan ng Bayan, magandang umaga, mga kaibigan! Iyan po ang ilang minutong pagbabalita mula sa istasyong naghahatid ng balitang detalyado at totoo. ito ang inyong kaagapay, Aliana Camba. At ang lagi inyong kaibigan, Rainier Balmores. Balitang makatotohanan. Balitang walang kinikilingan. 1.29 Radyo Francistano.